Nataranta kong binawi ang kamay ko. Naramdaman ko lang na medyo uminit ang buong katawan ko ngayon. Binitawan ni Bea Alonzo ang kamay. Medyo nahihiya ang boses. Tara na. Kita tayo ko palang ng maayos. Biglang may malakas na puwersa mula sa likuran. Nataman ako sa bukong-bukong. At hindi sinasadyang natapilok pa ng bahagya. Isang batang lalaki ang nakatama sa akin. Nakitang nakagawa siya ng mali. Medyo kinakabahang tumayo siya sa gilid. Kinawian ko ang bata para paalisin na siya. Kumunat ang noo ni Bea. Lumuhad sa harap ko. Marahang hinawakan ng daliri ang bukong-bukong ko. Natapilok na. Walang pag-aalinlangan si Bea. Inangat niya ang braso ko at ipinatong sa balikat niya. Ay nalalayan ang baywang ko. At tinulungan akong maglakad paabante. Pagdating sa pinto ng kwarto ko, saka ko lang nalaman na nasa kuya ko pala ang keycard. Nag-alinlangan lang sandali si Bea. Tapos dinala niya ako sa kwarto niya. Beep, sound. Bumukas ang pinto ng kwarto. Ay nalalayan ako ni Bea papunta sa kama. Inilibot ni Daniel, dating Giang THN, ang tingin sa kwarto. Nakapagpalit na si Bea ng damit. Nakasuot ng pang-araw-araw na damit. Wala na kay Bea ang karaniwang malamig niyang aura. Nagkaroon ng kaunting dating ng pangkaraniwang buhay. Lumapit siya sa tabi ng kama. Lumuhad. Iniabot ang kamay at hinawakan ang bukong-bukong ko. Dumampi ang mainit na palad ni Bea sa bukong-bukong ko. Automatiko akong umurong. Pero sa susunod na segundo ay mahigpit niya itong hinawakan. Huwag kang gagalaw. Titingnan ko. Naramdaman ko ang mainit na kamay ni Bea na paulit-ulit na pinipisil ang bukong-bukong ko. Okay lang ako. Konting tapilok lang. Hindi masa, Aray. Dahan-dahan lang. Narinig ang mahinang tawa. Pakiramdam ko na sampal ako sa mukha. Lalong namula ang tenga ko. Simpleng tiningnan ako ni Bea. Nalamang bahagya lang ang pagkatapilok. Nakahinga siya ng maluwag. Kumuha si Bea ng isang bote ng haplas, linimento, diyuhongho. Nagbuhos sa palad. Kinuskus para uminit. Sa kamarahang ipinahid sa bukong-bukong ko. May mainit na pakiramdam na gumapang mula sa bukong-bukong ko. Unti-unting nabawasan ang sakit. Yumuko ako at tiningnan si Bea na seryosong naglalagay ng haplas sa akin. May sumibol na tamis sa puso ko. Biglang tumingala si Bea. Nagtama ang mga mata namin. Medyo nahiya ako. Akmang magsasalita nang biglang uminit ang labi ko. Boom! Nawalan ng laman ang isip ko. Bahagyang nakaawang ang mga labi kong nahalikan. Nahimasmasan si Bea. Agad na mula ang pisngi niya. Sorry. Ang unang halik ay nawala ng ganoon na lang. Naguguluhan ang isip ko kaya hindi ko alam ang susunod na gagawin. Nakita ni Bea na matagal akong hindi nagsasalita. Akala niya galit ako sa kanya. Tiningnan niya ako. Puno ng pagsisising nagsabi, sorry. Okay lang ako kanina. Hindi mo kailangang mag-sorry. Nagkaroon ng kislap ang mga mata ni Bea. Hindi ka galit. Medyo hindi natural akong nagsalita. Hindi galit. Hindi lang ako handa. Hinalikan mo na agad ako. Bihirang lumitaw ang tulalang ekspresyon sa mukha ni Bea sandali. Pagkatapos ay lalong nagliwanag ang mga mata niya. Kung gayon, kapag handa ka na, pwede ba kitang halikan ulit? Namulan ng husto ang tenga ko. Tumingin si Bea sa mga mata ko. Daniel, sagutin mo ako. Kailangan ko ang sagot mo. Umalingaw-ngaw sa tainga ko ang malinaw at mapang-akit niyang boses. Lumunok ako ng 2 beses. Matagal bago ako mahinang oo, HMM. Ngumiti si Bea, maningning na parang sandaang bulaklak na sabay-sabay na mukadkad. Kung gayon, handa ka na ba ngayon? Gusto kitang halikan. Iniabot ko ang kamay ko at itinulak ang mukha ni Bea na papalapit. Hindi pwede. Natataranta kong inilibot ang tingin ko kung saan-saan. Nakapaskil pa rin ang ngiti sa mukha ni Bea. Sorry, masyado akong nagmadali. Pagkasabi nyon, tumalikod si Bea at pumasok sa banyo para maghugas ng kamay. Nakahinga ako ng maluwag. Lihim na hinawakan ang labi kong kahahalik lang. Pagkatapos ng halik kanina, naging medyo malabo, ambiguous ang atmosfera sa kwarto. Lalo na ngayon, nakasuot pa ako ng bathrobe na nakaupo sa kama sa kwarto ni Bea. Nahanap ni Enrique Hill, dating Giang Ikduang, ang keycard. Hinayla si Joshua Alonzo, dating Bok Duty, paakyat sa 8 palapag. Pero nakita nilang walang tao sa labas ng kwarto ko. Sa halip, bukas ang pinto ng kwarto ni Bea sa tapat. Sumilip sila sa loob at nakita akong nakaupo sa sofa sa kwarto ni Bea.
nanunood ng TV, habang si Bea naman ay nakaupo sa gilid. Bihis na bihis, nagtatrabaho sa laptop. Nagkatinginan sina Enrique at Joshua. Tahimik na umalis. Siguro dahil sa pagligo sa hot spring. Pagpikit ko pa lang, nakatulog na ako agad. Tinapos ni Bea ang trabaho. Tumingala at nakita akong natutulog. Inilapag niya ang laptop mula sa kondongan niya papunta sa coffee table. Tapos marahang isinara ang pinto ng kwarto. Bumalik sa tabi ng sofa at kinumutan ako. Nang akmang aalis na si Bea, bigla kong hinawakan ang kamay niya. Akala ni Bea gising na ako. Pero paglingon niya, nakita niyang nakapikit pa rin ako. Sinubukan ni Bea na hilahin ang kamay niya. Nang makitang hindi niya ito mabawi, isang ngiti ang sumilay sa gilid ng labi niya. Humiga si Bea sa tabi ko nang nakadamit pa rin. Pagkagising ko, madilim ang kwarto. Umupo ako. Akala ko nakabalik na ako sa kwarto ko. Pagbaba ko ng kama, saka ko lang nalaman na nakasuot pa rin ako ng bathrobe kaya akmang bubuksan ko ang ilaw para humanap ng damit na maisusuot. Pagbukas ng ilaw, saka ko lang nalaman na hindi ko pala ito kwarto. Nablangko ang isip ko ng ilang segundo. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpabalik sa akin sa realidad. Sa susunod na segundo, narinig ko ang boses ni Bea mula sa pinto. Daniel, gising ka na. Dinala ng kuya mo ang damit mo. Isinabat ko na sa pinto. Kunin mo para makapagpalit ka na at kumain. Pagkatapos kong magpalit ng damit, binuksan ko ang pinto palabas. Paglabas ko pa lang, naamoy ko na ang bango ng pagkain. Agad kong naramdaman na kaya kong kumain ng isang buong baka. Tumingala si Bea mula sa laptop sa harap niya. Nakita niya ako. Sumilay ang ngiti sa gilid ng labi niya. Kain tayo. Tumango ako. Pumunta sa dining table at umupo. Nakita kong tumayo rin si Bea at lumapit. Upo ka. Hindi ka pa rin kumakain. Umidlip lang sandali. Automatiko kong naisip na nagpapahinga si Bea sa kwarto. Hinawakan ni Bea ang batok niya at kinuskus ito. Nakita ko ito kaya nagtanong ako. Bakit? Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Medyo hindi komportable. Pagkatapos, bahagyang kumerba ang gilid ng labi ni Bea. Ikaw, masarap ba ang tulog mo? Napakasarap ng tulog ko. Kaya lang, parang may lamok. Tinaasan ako ng kilay ni Bea. Lamok, nung nagpapalit ako ng damit kanina. Napansin ko sa ilalim ng collarbone ko. May ilang pulahang marka na parang kagat ng lamok. Pero parang hindi naman makati. Siguro na naginip lang akong kinagat ng lamok. Iwinagayway ko ang kamay ko nang walang pakialam. Walang kahit anong pagdududa kay Bea. Hindi ko rin napansin ang makahulugang tingin ni Bea. Pagkatapos kumain, kinuha ko ang keycard at bumalik sa kwarto ko. Pinanood ako ni Bea na bumalik sa kwarto bago isinara ang pinto. Dahil nakatulog ako kanina, gising na gising ako. Nakaupo ako sa tabi ng kama. Nag-cellphone, nang biglang may kumatok sa pinto. Kuya, Joshua, bakit hindi pa kayo tulog? Tumagilid ako para papasukin silang dalawa. Tinaasan ako ng kilay ni Joshua. Daniel, hindi ka pa rin naman tulog ah. Napatigil ako. Pakiramdam ko. Ang sinabi ni Joshua ay medyo malabo, may ibang kahulugan. Naisip ko na si Enrique ang nagdala ng damit ko. Agad kong naintindihan na alam na nilang dalawa na natulog ako sa kwarto ni Bea. Kanina, natulog lang talaga ako sa kwarto ni Bea. Enrique, Joshua, natulog lang talaga. Nakita ko ang hindi nila paniniwalang itsura. Medyo nataranta ako. Totoo, nakatulog lang talaga ako. Sige na, naniniwala na kami. Tutal, kayo rin naman ni Bea ang magkakatuluyan sa huli. Gusto kong magpaliwanag pero hindi ko alam ang sasabihin. Inakbayan ako ni Kuya. Okay na, naniniwala na talaga kami sa'yo. Gusto mong uminom? Medyo nauuhaw nga ako. Sige, inom tayo. Nagkatinginan at nagngitian sina Enrique at Joshua. Dinala ako sa maliit na bar sa ikawalong palapag. Naroon din sina Truong Uyn Ton at ang iba pa. Pagkakita sa akin, lumapit si Ate, Catherine Bernardo. Daniel, okay ka lang? Natulala ako sa tanong. Akala ko alam niya ang tungkol sa natapilok kong bukong-bukong. Ate, okay na po ako. Nakatayo si Truong Uyn Ton sa likod ng maliit na bar. Nanginginig ng shaker. Brother-in-law, anong gusto mong inumin? Tiningnan ko ang pulat berdeng likido sa baso. Bigyan mo ako ng isang basong mababa lang ang alcohol content. Hindi pa ako nakakainom dati.
Ngumiti si Truong Yuyenton. Kita ang mapuputing ngipin. Sige ba? Pagkatapos ay bihasang nagsimulang pumili ng alak. Sinadya pang gumawa ng ilang mahihirap na galaw, flair bartending. Namangha ako. Masiglang pumalakpak at sumipol. Lalong ginanahan sa pagpapakitang gilas si Truong Yuyenton. Isang baso ng cocktail na may gradient na asol ang itinulak sa harap ko. Brother-in-law, tikman mo. Hindi mataas ang alcohol content niyan. Kinuha ko ang baso ng alak at inisang lagok ito. Pagkatapos kong inumin, medyo nakaramdam pa ako ng pagkukulang, bitin. Pagkatapos maligo ni Bea, balak din niyang lumabas para uminom ng ilang baso. Pagpasok niya, nakita niya akong nakasubsob sa maliit na bar counter. Mabilis siyang lumapit. Daniel, tiningnan ni Bea si Truong Yuyenton nang may medyo malamig na tingin. Anong nangyari? Nahihiyang kinamot ni Truong Yuyenton ang ilong niya. Ano kasi? Ate Bea, hindi ko po talaga alam na hindi pala kaya ni brother-in-law ang alak. Tiningnan ni Bea ang mahigit 10 baso ng alak sa counter. Siya lahat ang uminom niyan. Agad umiling si Truong Yuyenton. Medyo malamig ang boses ni Bea. Ilan ang ininom? Dahan-daang itinaas ni Truong Yuyenton ang isang daliri. Lalong nanlamig ang tingin ni Bea. 10 baso. Isang baso. Natigilan ang mukha ni Bea. Nagdududang nagkamali siya ng dinig. 1 baso. Uminom ng 1 baso. Naging ganito na. Huwag nang banggitin si Bea. Pati ang mga nakasaksi sa buong pangyayari ay nagulat din. Kumunat ang noo ni Bea. Kung gayon, bakit hindi niyo siya ainalalayan pabalik sa kwarto para magpahinga? Hinayaan niyo siyang nakasubsob dito. Pagkasabi niyon, akmang iaabot ni Bea ang kamay para alalayan ako. Mabilis na itinaas ni Truong Yuyenton ang kamay para pigilan si Ate Bea. Huwag. Pero hindi nangyari ang inaasahang eksena. Matagumpay na naialalayan ni Bea akong tumayo. Binawi ni Truong Yuyenton ang kamay. Hindi ba dapat? Sa sandaling ito, narinig sa tabi ang isang nanggigigil na boses. Bakit? Pwede mo siyang hawakan pero ako hindi. Lumingon si Bea at nakita si Catherine na nakaupo sa gilid. Kumunat ang noo ni Bea. Anong nangyari sa mukha mo? Ate, ang ilang nagpipigil ng tawa ay hindi na napigilan. Lahat sila ay humagalpak ng tawa. Yun pala, kanina. Gusto rin ni Catherine na alalayan ako pabalik sa kwarto. Pero pagdampi pa lang ng kamay niya sa balikat ko. Binigyan ko siya ng isang sampal. Walang pwedeng lumapit sa akin. Kaya hinayaan na lang nila ako sa maliit na bar counter. Kaya lang, hindi nila inaasahan na pagdating ni Bea. Okay lang na lumapit. Okay lang na humawak. Okay lang na yakapin ako. Nang malaman ang katotohanan ito, ngumiti si Bea. Tanong niya. Sino ba namang hindi magugustuhan ang ganitong eksklusibong pabor? Iniabot ni Catherine ang kamay. Akin na ang kapatid ko. Ako na ang mag-aalalay sa kanya pabalik. Tiningnan siya ni Bea ng 1 beses. Tapos tumingin sa akin na nakapikit at tahimik. Marahang inilipat ako sa mga braso ni Catherine. Hindi pa man sumisikat ang ngiti ni Catherine. Binigyan ko na naman siya ng 1 pang sampal sa mukha. Pagkatapos ng sandaling pagkabigla, humagalpak ng malakas na tawa ang lahat. Ang tawanan ng gumising sa akin na lasing. Pagmulat ko pa lang ng mata, nakita ko ang malamig at magandang mukha ni Bea. Pagkatapos ay ngumiti rin ako. Iniabot ang kamay at hinawakan ang pisngi ni Bea. Bea, ang ganda mo. Daniel, be good. Ihahatid kita. Hindi pa tapos magsalita si Bea. Hinalikan ko na ang mapula at kaakit-akit niyang mga labi. Hehe, nahalikan na. Umalingaw-ngaw ang lasing kong boses. Agad na natahimik ang maliit na bar. Natigilan sandali si Bea. Napahigpit ang labi. Tumingala. Walang ekspresyon ang mukha. Ihahatid ko na si Daniel sa kwarto niya. Pagkasabi niyon, hindi na nagbigay ng pagkakataon sa iba na magsalita. Ainalalayan niya akong umalis mula sa maliit na bar. Pagkatapos makarating sa kwarto ko, hindi agad umalis si Bea. Naalala ang halik kanina. Bahagyang umangat ang gilid ng labi ni Bea. Napunta ang tingin niya sa manipis kong mga labi. Dahan-daang yumuko si Bea. Nang 1 sentimetro na lang ang layo ng mga labi namin. Huminto siya. Naghalo ang aming mga hininga. Ang malinis na amoy ng pine kasama ang bahagyang amoy ng alak ay medyo nakahilo rin kay Bea. Sige na nga, palalagpasin kita ngayon. Katatapos lang sabihin ni Bea na palalagpasin niya ako. Bigla akong sumugod. Nagdikit muli ang mga labi namin.
May kung anong dumaan sa ilalim ng mga mata ni Bea. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpigil pa. Humalik ng masidhi, na naginip akong gumugulong sa mga ulap. Biglang may isang walang modong ibon na dumating para manggulo kaya sinampal ko ito palayo. Sobrang nasiyahan ako sa pagsampal. Pagkatapos ay nakita kong dumating si Bea. Nakaputi siyang kasuotan, tila isang diwata. Natulala ako sa pagtingin sa kanya. Iniabot ni Bea ang kamay at niyakap ako. Hindi ako pumalag, pero biglang may dumating na iba. Gustong agawin ako mula sa yakap ni Bea. Hindi ako nag-isip, diretsyong binigyan ko siya ng isang sampal. Tumalsik yung tao. Naramdaman kong napakasaya ko. Diretsyong lumingon ako at hinalikan si Bea. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi ko na maalala ng malinaw. Nang magkamalay ako, medyo nahihirapan akong huminga. Umungol ako ng bahagya dahil sa discomfort. Sumunod, umalingaw-ngaw ang boses ni Bea sa tainga ko. Huminga ka, tanga. Sumunod ako at huminga. Pero muli na namang inagaw ang hininga ko. Malabo ang isip. Iminulat ko ang mata at nakita kong hinahalikan ako ni Bea. Si Bea pala ang humahalik sa akin. Mabuti naman kung ganun. Mabuti at hindi iba. Pagkatapos noon, tuluyan na akong nawalan ng malay. Medyo mapusok ang paghalik ni Bea. Natapos lang ito nang mapansin niyang nakatulog na ako. Natawa si Bea. Hindi inaasahang nakatulog pala ako. Marahang dumampi ang maputi at makinis niyang daliri sa labi ko. Pinipigilan ang pagnanasang humalik muli. Hinayla ni Bea ang kumot para takpan ako. Tumayo at mabilis na lumabas ng kwarto. Kumalma muna siya sandali sa labas. Pagbukas pa lang ng pinto, ilang anino ang gamulong papasok halatang sina Catherine at ang iba pa na nakikinig sa labas. Napunta ang tingin ni Catherine sa halatang namumula at namamaga, medyo, nalabi ni Bea. Ikaw, Bea, hinalikan mo ang kapatid ko. Kalmado ang mukha ni Bea. Si Daniel ang nauna. Walang hiya, Bea. Hindi ko inaasahan na ganyan ka pala. Sinamantala mo ang pagkalasing ng kapatid ko. Hindi nagbago ang mukha ni Bea. Hindi ko ginawa. Galit na galit si Catherine na akmang susugod. Pero pinigilan siya ni Natruong Uynton at ng iba pa. Nag-alala si Enrique na baka magising ako. Kami na ni Joshua ang magbabantay kay Daniel ngayong gabi. Kahit saan kayo pumunta, huwag na kayo dito. Pagkasabi nyon, isinara ni Enrique ang pinto. Nagkatinginan sina Catherine at ang iba pa na nakatayo sa hallway. Galit na pinandilatan ni Catherine si Bea bago umalis. Mag-inuman tayo. Mamayang gabi. Huwag kang tatakas. Sukatan tayo ng lakas. Hindi nagbago ang itsura ni Bea. Tumango siya. Sige. Si Truong Uynton ay mahilig sa gulo. Hindi nagtagal. May nakahanay ng 10 baso ng alak sa harap nilang dalawa. Bawat isa ay punong-puno. Kumuha si Catherine ng isang baso. Bahagyang umangat ang gilid ng labi niya. Binigyan si Bea ng mapanghamong tingin. Ano? Kinuha rin ni Bea ang unang baso ng alak sa harap niya at marahang itinagay sa baso ni Catherine. Pagkatapos ay inisang lagok ito. Sumunod ang pangalawang baso. Pangatlo. Salaitan silang uminom. Na para bang hindi alak ang nasa baso kundi tubig. Sina Truong Uynton at ang ilang iba pa ay nakatayo sa gilid. Nag-cheer. Tiningnan ni si Tuyet ang paraan ng pag-inom nilang dalawa. Napailing. Sa huli, ang natirang may malay sa maliit na bar ay 1.5 lang, isang buo si Tuyet. At kalahati si Bea. Hinatid ang 3 lasing pabalik sa kanilang mga kwarto. Sinamahan ni si Tuyet si Bea pabalik sa kwarto niya. May sinabi si Tuyet kay Bea. Lumingon si Bea. Iyon pa rin ang malamig na itsura. Kaya lang may dagdag na kaunting pula sa dulo ng mata niya. Ngumiti si Tuyet. Masaya akong makita kang natagpuan mo na ang tunay mong pag-ibig. Alagaan mo siyang mabuti. Oo, gagawin ko. Nagising ako ng maaga. Ramdam ko lang ang sakit ng ulo. Nahihirapan akong bumangon. Nakita ko sina Enrique at Joshua na natutulog sa tabi ko. Magkayakap silang dalawa ngayon. Napakahimbing ng tulog. Seryosong inalala ni Daniel ang mga nangyari kagabi. Naaalala lang niya na parang uminom siya ng alak tapos parang nawalan na siya ng malay. Hindi pa ako nakakainom ng alak dati. Hindi ko alam ang tolerance ko, pero hindi ko inaasahan na ganito pala kababa. Isang baso lang. Nalasing na ako agad. Kinamot ko ang medyo magulo kong maikling buhok. Malabong lumitaw sa isip ko ang ilang putol-putol na imahe mula kagabi.
Parang noong lasing ako, may nasampal ako. Kung sino, hindi ko maalala. Nagmamadali akong lumingon para tingnan ang dalawang natutulog sa tabi ko. Walang marka ng sampal sa mukha nila. Kung gayon, siguro hindi sina Enrique at Joshua ang nasampal ko. Lihim akong nakahinga ng maluwag. Sinubukan ko ulit alalahanin. Tapos naalala ko yung panaginip at yung imahe na ako ang humalik kay Bea habang malabo ang isip. Hindi kaya, hinalikan ko nga talaga si Bea. Daniel, anong binubulong-bulong mo dyan? Paglingon ko, nasalubong ko ang inaantok na mga mata ni Joshua. Medyo nahiya ako. Wala, matulog ka pa. Hindi na nagpakipot si Joshua. Yumuko nga ulit at natulog. Bumaba ako ng kama at nagsimulang maghilamos. Habang naghihilamos, napansin kong medyo maga ang bibig ko. Muling lumitaw sa isip ko ang imahe ng paghalik kay Bea. Hinalikan ko nga ba talaga si Bea? Ang pagdududang ito ay nakumpirma pagkatapos magising ni na Enrique at Joshua. Nalaman kong nanampal nga talaga ako. At ang nasampal ko pa ay ang sarili kong ate na si Catherine. Natigilan ako. Nanampal nga talaga ako. Sa pag-alala sa eksena kagabi. Walang tigil sa pagtawa sina Enrique at Joshua. Pareho silang gamulong sa kama sa kitatawa. Nahiya ako ng husto habang nakikinig. Inakbayan ako ni Enrique. Huwag kang mag-alala. Hindi ka sisisihin ni ate. Kahit ganito ang sinabi ni na Enrique at Joshua. Medyo nag-aalala pa rin ako. Kung nagkamali, kailangang humanap ng paraan para bumawi. Nagpa siya akong humiram ng kusina sa ikawalong palapag para gumawa ng kaunting pagkain para kay Catherine. Bilang paghingi ng tawad kay Catherine. Pagkatapos kong magluto, lumabas ako pero wala akong nakitang kahit sino sa ikawalong palapag. Habang nagtataka ako, lumabas si Tuyet. Hinanap niyo ba sina Catherine at Bea? Masyado silang maraming nainom. Siguradong tulog pa sila ngayon. Maraming nainom. Hindi naman ganoon kalala ang tolerance ng ate ko Kagabi, gaano ba karami ang nainom nila? May dumaang bahid ng hiya sa mukha ni Tuyet. Kinamot ang mukha niya. Hindi naman masyado. Pero halatang walang naniwala sa sinabing ito. Nakita niyang kumunat ang noo ko. Nag-isip sandali si Tuyet bago nagsalita. Medyo dinamdam ni Catherine ang tungkol sa inyo ni Bea kaya hinayla niya si Bea para mag-inuman at magpaligsahan. Bumalik ako sa maliit na kusina para gumawa pa ng sabaw na pampahules, hangover soup, para sa lahat. Kumatok ako sa pinto. Ate, gising ka na po ba? Pinakinggan kong mabuti ang galaw sa loob ng kwarto. Pero masyadong maganda ang soundproofing ng kwartong ito. Walang marinig na ingay. Naghintay ako sandali. Kumatok ulit ako. Sa pagkakataong ito, hindi nagtagal. Binuksan na ni Catherine ang pinto. Medyo maga pa rin ang mukha ni Catherine. Magulo ang buhok, halatang kagigising lang. Hanggang sa sandaling ito, saka lang ako tuluyang naniwala na nasampal ko nga ang sarili kong ate. Ate, sorry po, nablangko sandali ang isip ni Catherine. Tapos nalaman niyang tungkol sa mukha niya ang sinasabi ko. Sunod na naalala ang tungkol sa pagkalasing ko kagabi. Ang pagyakap ng mahigpit kay Bea. At ang paghalik ko pa sa kanya. Medyo naging pangit ang itsura niya. Mabilis kong naramdaman na parang hindi maganda ang mood ni Catherine. Lalong yumuko ako. Ate, sorry po talaga. Kagabi, lasing ako. Hindi ko rin inaasahan na masasampal kita ng ganito. Nakita ni ate na yumuko na ako para humingi ng tawad. Ang kaawa-awa kong itsura ay nagpalambot sa puso niya. Sige na, hindi ako galit sa'yo. Pero sa susunod, iwasan na natin ang alak. Pwede ba? Nagmamadali akong tumango bilang pagsang-ayon. Tutal, isang baso lang naman ang kaya ko. Ate, inumin niyo po itong sabaw pampahules. Tapos kumain po kayo ng konti para may laman ang tiyan. Sumili ang isang maningning na ngiti sa mukha ni Catherine. Akmang tatagilid para papasukin ako. Biglang umalingaw-ngaw mula sa hallway ang boses ni Joshua. Hindi maganda. Hindi maganda. Si ate. May nangyari kay ate. Nang marinig kong may nangyari kay Bea, itinulak ko ang tray sa kamay ko papunta sa mga braso ni Catherine. Nag-iwan ng isang linya. Titingnan ko lang. Tapos tumalikod at tumakbo. Tulalang tiningnan ni Catherine ang mga bagay sa kamay niya. Tapos ang papalayo kong anyo na hindi lumilingon. Lumaylay ang gilid ng labi niya. Dumiretso akong tumakbo papasok sa kwarto ni Bea. Nakita ko si Bea na kalahating nakasandal sa headboard. Hindi normal ang pamumula ng mukha niya. Narinig ang ingay. Tumingala si Bea. Nang makita niyang ako ito,
Sumilay ang ngiti sa gilid ng labi niya. Bakit ka nandito? Narinig ko kay Joshua na may nangyari sa'yo kaya pumunta ako para tingnan. Tumingin si Bea sa pinto. Sinulyapan si Joshua na nakikinig sa usapan. Malambing na nagsalita sa akin. Okay lang ako. Medyo nasipon lang at nilanat ng kaunti. Iniabot ko ang kamay at ipinatong sa noo ni Bea. Mainit nga talaga. Kumunat ang noo ko at nagtanong. Nasaan ang first aid kit? Sabi ni Joshua. Alam ko kung nasaan. Kukunin ko. Hindi nagtagal. Dinala ni Joshua ang isang kahon ng gamot. Hinanap ko doon ang thermometer. Inalag-alog ito. Tapos iniabot kay Bea. Masuner ang tinanggap ito ni Bea at inilagay sa kilikili. Nakita ang nag-aalala kong itsura. Marahan siyang umalo. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Napahigpit ang labi ko. Hindi ako umimik. Umupo ako sa tabi ng kama. Binibilang ang oras para sa thermometer. Nakita ito ni Bea. Marahan siyang bumantong hininga. Nang kunin niya ang thermometer at tingnan ito. Hindi nagbago ang itsura niya. Hanggang sa kinuha ko ito para tingnan. Agad na nanlaki ang mga mata ko. Malapit nang mag-39 degrees. Nag-aalala akong nagsalita. Hindi pwede. Punta tayo sa ospital. Pero marahang tumanggi si Bea. Hindi na kailangan. Inom lang ako ng gamot. Okay na. Bea, hindi mo ba alam pahalagahan ang kalusugan mo? Nakita kong ganito kawalang pakialam si Bea sa kalusugan niya. Medyo nagalit ako. Unang beses kong nagalit sa kanya. Pati si Joshua na nakikinig sa pinto ay natakot. Tahimik na umalis si Joshua. Si Bea naman ay nanatili sa ganoong itsura. Iniabot niya ang kamay para hawakan ako. Umiwas ako. Hinayla pa rin ako ni Bea para umupo sa tabi ng kama. Marahang nagsalita. Galit ka na, sa sobrang galit ko. Ayoko nang magsalita. Nakita ito ni Bea. Nagpatuloy siya sa paglalamang. Okay lang talaga ako. Malakas ang katawan ko. Inom lang ng gamot. Pahinga konti. Siguradong gagaling. Sakto naman. Tumakbo papasok si Joshua kasama ang isang mukhang doktor. Nandito na ang doktor. Nandito na ang doktor. Lumapit ang doktor sa tabi ng kama. Akma akong magbibigay puwang. Pero ayaw bitawan ni Bea ang kamay ko. Sinuri sandali ng doktor si Bea. Kumunat ang noo at nagsabi. Mukhang kailangang turukan ng gamot. Hindi ko binigyan ng pagkakataon si Bea na tumanggi. Diretsong nagsalita ako. Turukan. Magpapaturok kami. Pero tiningnan pa rin ng doktor si Bea ng isang beses. Nakita niyang tumango ito. Kumuha ang doktor ng gamit pang iniksyon mula sa dala niyang kahon. Nakita kong hindi pa rin binibitawan ni Bea ang kamay ko kaya nagsalita ako. Bitawan mo na ang kamay ko. Nakangiti ang mukha ni Bea pero hindi pa rin binitawan ang kamay ko. Bea, bitawan mo na ang kamay ko. Sinadyang magtanong ni Bea. Bakit? Magpapaturok ako. Dito ka lang manood. Ang totoo, gusto kong sabihin na kapag tinurukan ka, kailangang habarin ang pantalon. Gusto mo bang manood ako dito? Bilang resulta, inihanda ng doktor ang hiringilya. Hinayla pataas ang manggas ni Bea. Itinurok sa braso. Mabilis lang natapos. Pagkatapos magturok, nagbilin pa ang doktor ng ilang dapat tandaan. Tapos akmang aalis na. Bago umalis, nagdagdag pa ng isang pangungusap ang doktor. Ang totoo, ang gamot pampababa ng lagnat ay hindi naman kailangang sa puwet iturok. Pagkasabi nyon, mabilis na umalis ang doktor. Naiwan lang akong nakaupo sa tabi ng kama. Pulang-pula ang mukha. Gustong umalis pero hawak ni Bea ang palso ko. Gustong takpan ang mukha. Pero hawak pa rin ni Bea ang palso ko. Pagkatapos ng turok, gumaan na ba ang pakiramdam mo? Tila medyo hindi pa rin komportable si Bea. Bahagyang nakakunot ang maganda niyang mga kilay. Magaspang din ang boses niya. Naramdaman kong lalong umiinit ang temperatura sa ilalim ng palad ko. Medyo nag-aalala rin ako. Basa na ang damit mo. Kailangan mo bang magpalit? Yumuko si Bea at tiningnan ako ng isang beses. Ang malalim niyang mga mata ngayon ay may kumikislap na liwanag. Pagkatapos ng turok, walang lakas. Tulungan kita, isang nasabing hindi pinag-isipan. Agad akong nagsisi. Tumayo ako. Nagmamadaling pumasok sa banyo. Hindi nagtagal. Lumabas akong may dalang isang palangga ng maligamgam na tubig. Nasa aparador ang damit mo. Tama. Nakasandal si Bea sa headboard ng may mahinang itsura. Napakahina ng boses. Kumuha ako ng malinis na damit mula sa aparador. Sumulyap ako sa drawer ng underwear. Nag-alinlangan sandali.
Tapos isinara ko pa rin ang pinto ng aparador. Hinintay kong maghubad si Bea. Pero wala siyang kahit anong balak na kumilos. Hindi ka ba magpapalit ng damit? Walang lakas ang kamay. Nag-alinlangan ako ng ilang segundo. Umupo sa tabi ni Bea. Dumampi ang daliri ko sa butones ng pantulog niya. Sa huli, biglang may naisip. Sabi ko, tawagin ko na lang kaya ang best friend mo dito. Pero nagpakita ng pagkadismaya si Bea at sinabi, mukhang may kaunti na akong lakas. Kaya ko nang magpalit mag-isa. Nagmamadali akong tumakbo palabas. Sa labas, wala ang anino ni Joshua. Naisip kong siguradong hindi pa kumakain si Bea kaya pumunta ulit ako sa maliit na kusina. Pagkatapos magpunas ni Bea, tahimik siyang humiga sa kama. Inaantok na siya kaya ipinikit niya ang mga mata para hayaang dalawin ng antok. Kaya lang, kakatulog pa lang niya. Nakarinig siya ng ingay sa labas kaya dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Pumasok akong may dalang tray. Kalahating nakasandal si Bea sa headboard. Akala ko hindi mo na ako papansinin. Daniel, gumawa lang ako ng kaunting pagkain para sa'yo. Siguradong hindi ka pa kumakain. Di ba? HMM. Walang gana. Ito ang totoo. Hindi madalas magkasakit si Bea. Pero ngayon, wala talaga siyang kahit anong ganang kumain. Naiilang kong tiningnan ang inihandang mangkok ng lugaw. Kain ka na lang ng konti. Hindi nagsalita si Bea. Nakatitig lang sa akin. Nag-alinlangan ako sandali. Susubuan kita. Biglang sumili ang ngiti sa gilid ng labi ni Bea. Kung gayon, abala na sa Daniel ko. Medyo nahiya ako sa sinabi niya. Binuhat ko ang mangkok ng lugaw. Sumandok ng isang kutsara. Marahang hinaypan. Tapos iniabot sa bibig ni Bea. Halos walang pag-aalinlangang ibinuka ni Bea ang bibig para kumain. Nakitang maayos pa naman ang gana niya. Sumandok ulit ako ng isang kutsara. Hinaypan. At iniabot sa bibig niya. Ganoon lang. Kutsara kada kutsara. Naubos ang isang mangkok ng lugaw. Gusto mo pa ba ng konti? Marahang umiling si Bea. Tumango ako. Hindi pinilit. Inilagay ang walang laman na mangkok sa gilid. Matulog ka muna sandali. Kanina, mukhang inaantok ka na. Kapag natulog ako, aalis ka ba? Natigilan si Daniel. Nakita ni Bea ang pag-aalinlangan ko. Yumuko siya. Casual ang tono. Okay lang. Inalagaan mo ako kalahating araw. Napagod ka na rin. Magpahinga ka na. Okay lang ako. Tiningnan ko ang mukha niyang mapatla pa rin. Lamambat ang puso ko. Hindi ako aalis. Dito lang ako sa tabi mo. Hindi rin ako mapanatag na iwan kang mag-isa sa kwarto. Kakain lang ako tapos babalik ako. Pwede ba? Sige, bilisan mo na. Dala ko ang tray palabas para kumain. Abala ako buong umaga. Hindi pa ako kumakain. Ang iba ay kumakain na rin sa dining room ngayon. Pagkakita sa akin sa pinto, lahat sila ay tumingala papunta sa pinto. Tumingin sina Enrique at Joshua sa likuran ko. Hindi nakita ang anino ni Bea. Daniel, nasaan si ate? Nagsalita ako. Si ate. Pagkatapos kumain, natulog na. Kung gayon, okay na ba siya? Umiling ako. Mas maayos na. Mamaya, pagkatapos kong kumain, titingnan ko ulit. Nang marinig na balak ko pang tingnan mamaya, medyo hindi natuwa si Catherine. Nag-isip siya sandali tapos nagsalita. Daniel, malakas ang katawan ni Bea. Lagi siyang nag-eehersisyo. Primera klase ang pangangatawan niya. Isang maliit na sipon lang yan. Walang mangyayari dyan. 2 binata't dalaga. Hindi maganda para sa kanya. Para sa reputasyon mo. Alam kong tama si ate pero hindi ko pa rin mapigil ang mag-alala. Lalo na kanina. Umabot ng 39 degrees ang lagnat ni Bea. Talagang hindi ako mapanatag. Balak kong itago kay ate. Mamaya, lihim akong pupunta para alagaan si Bea. Sa labas, pumayag ako. Pagkatapos kumain, sinabi kong medyo hindi rin maganda ang pakiramdam ko kaya babalik na ako sa kwarto ko. Ang iba ay may kanya-kanya ring lakad. Pagbalik ko sa kwarto, lagi kong pinapakinggan ang galaw sa hallway. Nakitang lahat sila ay nakabalik na sa kwarto. Saka lang ako lihim na nagbukas ng pinto. Ginamit ang keycard ni Bea para lihim na buksan ang kwarto niya. Pumasok ng napakabilis. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng kwarto. Nakita ko si Bea na dapat sana'y nagpapahinga. Ngayon ay kalahating nakasandal sa kama. May laptop pa sa kandanggan niya. Kumunat ang noo ko at nagsabi, "Bakit hindi ka nagpapahinga?" Nakita ako ni Bea.
Bahagyang umangat ang gilid ng labi niya. Tinapak-tapik ang pwesto sa tabi niya. Umupo ako doon. Sumulyap sa laptop. Puro dokumentong hindi ko maintindihan. Kumunat ang noo ko at nagsabi, "May sakit ka. Hindi ka ba pwedeng magpahinga ng maayos kahit konti?" Ngumiti si Bea ng paumanhin. Urgent na trabaho. Ang totoo, hindi ko naman gustong sisihin si Bea. Naawa lang ako. Nakikita lang ng ibang tao ang magandang panlabas na anyo ng tagapagmana ng mayamang pamilya. Hindi naiisip na sa ilalim nito ay kailangang magsikap ng doble kaysa sa karaniwang tao. Narinig ni Bea ang lungkot sa boses ko. Isinantabi niya ang laptop, niyakap ang braso ko at sumandal dito. Tinitigan ako ng isang pares ng nagniningning na mga mata. Agad akong lamambat. Okay lang ako. Nag-e-emote lang ng konti. Sige na, magtrabaho ka na. Pero bibigyan lang kita ng kalahating oras. Okay. Kinuha ulit ni Bea ang laptop at nagsimulang magtrabaho. Ako naman ay tahimik na nakaupo sa tabi niya. Wala pang kalahating oras. Natapos na ni Bea ang trabaho. Agad kong kinuha ang computer. Diretsyong pinahiga si Bea sa kama. Kinuha ko ang temperatura ni Bea. Bumaba na sa 38 degrees. Mukhang umepekto na ang gamot pampababa ng lagnat. Magpahinga ka na. Dito lang ako sa tabi mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako aalis. Hindi nagsalita si Bea. Pero ang nakaangat niyang gilid ng labi ay nagpapakita ng magandang mood. Dahan-daang ipinikit ni Bea ang mga mata niya. Hindi nagtagal. Nakatulog na siya. Kinumutan ko si Bea. Umupo sa tabi ng kama. Isang kamay ang nakasuporta sa baba ko. Hindi kumukurap na tinitingnan si Bea na natutulog. Si Bea kapag tulog ay mas malambing tingnan kaysa kapag gising. Unti-unting sinuri ng tingin ko ang mga mata at kilay ni Bea. Habang tinitingnan, lalong gumaganda. Tingin ako ng tingin. Napasubsob na naman ako sa tabi ng kama at nakatulog. Pagkatapos kong makatulog ng mahimbing, dahan-daang nagmulat ng mata si Bea. Sa pagkakataong ito ng paggising, ginaising ako ng init. Pagmulat ko pa lang ng mata, nakita ko ang isang sexing leeg. Ang may-ari nito ay tila medyo mainit. Isang kumikinang napatak ng pawis ang sakto namang dumulas pababa. Tumingala ako. Hindi inaasahang tumama sa isang pares ng malalim na itim na mga mata. Akma pa lang akong magsasalita. Naramdaman ko nang hinalikan ang labi ko. Ang nag-aapoy na init ay damaloy mula sa mga labi papunta sa akin. Napansin kong tila nilalagnat na naman si Bea. Ang init na ito ay halatang mas mataas kaysa dati. Gusto kong itulak si Bea palayo. Pero mahigpit akong niyakap ni Bea. Tila hindi siya nasisiyahan sa pagpupumiglas ko. Gamulong si Bea at diretsyong dinaganan ako. Yumuko at humalik ulit, dahil may sakit pa rin si Bea. Hindi ko siya matiis na itulak palayo. Madilim ang kwarto. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha ni Bea. Hindi ko rin alam kung anong oras na. Naghalikan kami ng matagal. Tila medyo nahimasmasan na si Bea. Sa dilim, tahimik niya akong tiningnan. Maya-maya, mahina siyang nagsabi ng, "Sorry." Gamulong pababa ng kama at tumakbo papasok sa banyo. Natulala ako sa kama, hanggang sa marinig ko ang tunog ng tubig mula sa banyo. Saka lang ako nakapag-react. Umupo ako at binuksan ang ilaw sa tabi ng kama. 6:00 na pala ng gabi. Madilim na rin sa labas. Naalala ang eksena naming naghahalikan sa dilim kanina. Paulit-ulit itong naglalaro sa isip ko. Namula ang tenga ko. Naramdaman kong may ilang bahagi rin ng katawan ko ang nagbago. Kanina, madilim. Walang makita. Ang mga pandama lang ang pinakatalas. Naaalala ko ng malinaw ang halik ni Bea. Ang init niya. Ang hininga niya. Nang pumasok si Bea sa banyo. Kumalma na rin ako. Bumaba ako ng kama. Umupo sa sofa sa tabi. Hinintay na lumabas si Bea. Maya-maya, umalingaw-ngaw mula sa banyo ang magaspang na boses ni Bea. "Daniel, pwede mo bang kunin para sa akin ang isang set ng damit?" Sige. Bihasa kong kinuha ang isang set ng damit mula sa aparador. Sa pagkakataong ito, nag-alinlangan ako sandali, mabilis na pumili ng isang item mula sa drawer. Isiniksik sa loob ng damit. Tapos nagkunwaring walang nangyari. Pumunta sa pinto ng banyo. "Nakuha ko na ang damit mo." Bumukas ng kaunting siwang ang pinto ng banyo. Tumalikod ako. Iniabot ang damit kay Bea. Tapos mabilis na lumakad palayo. Muling samarado ang pinto ng banyo. Hindi nagtagal. Lumabas si Bea na bihis na. Iniabot ko ang thermometer sa kamay ko.
Kunin mo ang temperatura mo. Masunurang tinanggap ni Bea ang thermometer. Inipit sa kilikili. Ang oras ng paghihintay ay laging napakatagal. Naging may nipin na ako at gusto ko nang tingnan. Kabaligtaran ng pasyente. Dahan-daang kinuha ni Bea ang thermometer. Pagkakita sa temperatura sa thermometer. Nakahinga ako ng maluwag. Wala nang lagnat. Tahimik na nakinig si Bea. Hindi nagsalita. Tiningnan ko si Bea. Hindi ko sinasadyang maalala ang nangyari kanina. Bigla kong naramdaman na hindi na ako pwedeng manatili pa. Dahil magaling ka na. Kaya ako, hindi pa tapos ang salita. Iniabot ni Bea ang kamay at hinawakan ang kamay ko. Isang pares ng kaawa-awang mga mata ang tumingin sa akin. Daniel, yung 2 beses na kusa kitang hinalikan dati. Galit ka ba? Napatigil ako tapos agad na mula ang tenga ko. Hindi galit. Alam kong hindi ka mulat noon. Hindi sa hindi mulat. Daniel, gusto kitang halikan. Palagi kong gustong gawin. Umalingaw-ngaw sa tainga ang medyo magaspang na boses ni Bea. Ang pagiging prangka ni Bea ay nagpatigil sa akin. Pagkatapos ay inalis ko ang tingin ko. Hindi siya tiningnan. Tinaasan ako ng kilay ni Bea. Daniel, sabi mo. Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin ba alam mong lagi kitang gustong halikan? O ang totoo, gusto mo ring mahalikan kita? Gumalaw ang lalamunan ko ng 2 beses. Bamantong hininga ako nang walang magawa at sinabi. May mga bagay na alam mo na. Sapat nang itago mo na lang sa sarili mo. Huwag mo nang sabihin pa. Hindi ko nakikita. Sa gilid. Ang gilid ng labi ni Bea ay walang tigil sa pag-angat. Biglang sumugod si Bea palapit. Kung gayon, isang halik. Tiningnan ako ni Bea. Hindi nagsalita. Siya ang unang pumikit sa harap ko. Isang kamay kong inilagay sa batok niya. Diretsyong idinikit ang labi ko. Ang halik na ito ay iba sa lahat ng nauna. Para akong dahan-daang tumitikim ng isang masarap na pagkain. Dahan-daang nilalasap ang lasa nito. Naghalikan kami ng napakatagal. Matagal hanggang sa paghiwalay namin. Pareho kaming medyo hinihingal. Samandal si Bea sa noo ko. Marahang hinaplos ng daliri ang labi niya. Nagsalita ako. Narinig ko. Kapag malapit nang gumaling ang sipon. Pinaka nakakahawa raw. Natigilan muna si Bea tapos diretsyong natawa. Niyakap niya ang baywang ko. Isinubsob ang sarili sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung ano ang tinatawanan ni Bea pero masunurin pa rin akong nagpayakap. Sa isip ko, ibang bagay ang iniisip. Dapat na ba naming baguhin ni Bea ang relasyon naming dalawa? Ang ganitong kalabuan. Parang hindi. Maganda. Nakita ni Bea na nag-iisip ako kaya malambing siyang nagsalita. Daniel, anong iniisip mo? Iniisip ko kung dapat na bang umusad ng isang hakbang ang relasyon natin. Nakitang hindi sumasagot si Bea. Ako na ang nagpaliwanag. Naka-move on na ako kay Liza. Walang laman na rin ang puso ko. Pakiramdam ko, para sa'yo. Mayroon pa rin akong, marahang ipinatong ni Bea ang daliri sa labi ko. Daniel, ang pagtatapat. Ako na ang magsasalita. Akma pa lang akong magpapaliwanag. Narinig na ang malambing na boses ni Bea. Daniel, mula sa unang sandaling makita-kita. Nahulog na agad ang loob ko sa'yo. Gusto mo bang maging boyfriend ko? Para alagaan kita, mahalin kita, makipag-date sa akin na ang kasal ang layunin. Pwede ba? Hindi ko inaasahan na ganito kaseryoso si Bea. Tiningnan ko ang kislap sa mga mata niya. Naantig din ako. Gusto kitang makasama. Ngumiti si Bea. Iniabot ang kamay at niyakap ako ng mahigpit. Iniabot ko ang kamay. Hinawakan ang mukha ni Bea. At hinalikan ang labi niya. Niyakap ni Bea ang leeg ko. Isang mahaba at mapusok na halik. Nang maghiwalay, pareho kaming may ngiti sa gilid ng labi. Sabi ni Bea, hindi ba't sabi mo nakakahawa ang halik kapag may sakit? Natatawa kong sinabi, yung mga naunang halik ba hindi nakahawa? Nahawaan mo na ako. Kulang pa ba itong isa? Natawa si Bea. Sumang-ayon at tumango. Tama si Daniel. Pagkasabi nyon, nagkatinginan sila at ngumiti. Pag-alis ko sa kwarto ni Bea Alonzo. Pagbukas ko pa lang ng pinto, nakita ko na si Catherine Bernardo. Ang mukha ni Catherine ay may ekspresyong, sabi ko na nga ba. Lumingon siya at tiningnan si Bea sa tabi ko. Malamig na napangisi. Sige na nga, sa buong syudad. Ikaw lang siguro ang medyo karapat-dapat para sa kapatid ko. Ang tungkol sa inyo ng kapatid ko. Ako, bilang ate, pumapayag na. Mahinang ngumiti si Bea. May karapatan ka bang hindi pumayag?
Tiningnan ko si Bea tapos si Catherine. Nakitang nagkaayos na sila. Natuwa ako. Ate, kami na ni Bea. Sa susunod, huwag mo na siyang awayin ha. Nagulat ang lahat. Sabay-sabay na nagsalita. Ano? Kayo na. Nagulat ako. Hindi masayang tiningnan sila ni Bea ng isang beses. Kakukumpirma lang ng relasyon. Naghalikan na. Kailangan kong managutan. Di ba? Hindi makapaniwalang tiningnan ako ni Catherine. Daniel, siguro pag-isipan muna natin ulit to. Tiningnan ko si Bea sa likod. Medyo naiilang akong nagsalita. Tama si Bea. Naghalikan na. Hindi ba medyo masama kung hindi pa ikumpirma ang relasyon? Talagang napakaganda ng pangangatawan ni Bea. Kinabukasan ay magaling na siya agad. Malapit na ring matapos ang biyahe namin sa hot spring. Gabi bago kami umalis, nagpa siya akong maligo ulit sa hot spring. Tutal, ilang araw na kami rito. Isang beses pa lang akong nakapag-enjoy. Malawak ang pool. Ako lang ang nandito. Parang naka-private booking. Komportable akong sumandal sa gilid ng pool. Nakababad sa maligamgam na tubig. Nasisiyahang bumantong hininga. May mahinang musika pa sa private bath area. Pumikit ako. Ipinatong ang dalawang kamay sa gilid ng hot spring pool. Marahang tumatapik ang mga daliri kasabay ng ritmo. Dahil masyadong na-enjoy ang pagligo. Hindi ko napansin na may pumasok na pala sa private bath area at dahan-daang lumapit sa hot spring pool. Sa manipis na ulap ng singaw, malabong lumitaw ang isang balingkinitang anyo. Tahimik na bumaba sa tubig ang taong iyon. Narinig ko ang ingay. Automatikong lumingon ako pero wala akong nakitang tao. Nagtataka akong lumingon pabalik, pero maya-maya lang, muling may narinig na ingay sa likuran. Lumingon ulit ako pero wala pa ring tao. Sa pangatlong beses na makarinig ako ng ingay sa likod. Hindi na ako agad lumingon. Tahimik akong naghintay sandali bago biglang lumingon. Ay, napamura ako. Automatikong umatras ng isang hakbang. Bilang resulta, nawalan ako ng balanse at muntik nang mahulog sa tubig. Bigla kong naramdaman na may humawak sa braso ko na isang malambot na kamay. Nakatayo si Bea sa likuran ko. Nakayakap sa baywang ko. Kumurap-kurap si Daniel habang nakatingin sa kanya. Nagtanong, Bea, paano ka nakapasok dito? Ito ang panlalaking paliguan. Alam ko. Alam mo pala. Bakit ka pa pumasok? Paano kung alam kong hindi darating sina Enrique Hill at sila kaya sumunod ako sayo? Medyo wala akong magawa. Kahit ako lang ang nandito. Hindi ka pa rin pwedeng pumasok. Medyo nagseryoso ang mukha ni Bea. Daniel, maniwala ka man o hindi. Pero parang hindi ako mapakali kanina kaya sumunod ako. Nakita kong seryoso siya. Hindi na ako nagsalita pa. Sakto naman. Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng hot spring area. Mabilis akong hinayla ni Bea paahon. Saka ko lang napansin na hindi pala swimsuit ang suot ni Bea. Paglabas, nagkakagulo ang mga tao sa hallway. Tumatakbo palayo. Ang mga taong iyon ay galing lahat sa hot spring kaya gusot-gusot ang mga damit nila. May ilan pang ang hubad na hubad. Hindi kalayuan. May isang babaeng galit na may hawak na fruit knife. Nananakit. Si Isabel ang may-ari ng hot spring resort na ito. Nang marinig na may nangyaring pananaksak sa hot spring, agad siyang nagdala ng mga security guard. Nakitang dumating na si Isabel kasama ang mga tauhan. Hindi na nakialam pa si Bea. Hinayla niya ako para umalis na sana. Biglang may lumitaw na isa pang babae sa tabi na may hawak na kutsilyo. Mabilis ang reaksyon ni Bea. Isang paikat na sipa ang nagpatambo sa babae sa sahig. Nag-aalala ko siyang tiningnan. Okay ka lang ba? Dapat ako ang gumawa niyan. Paano kung nasaktan ka? Ngumiti si Bea. Daniel, nag-aalala ka ba sa akin? May black belt ako sa taekwondo. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Pinandilatan ko siya. Lumapit si Isabel kasama ang mga security guard para atali ang mga nanakit. Naging seryoso ang mukha ni Bea. Naimbestigahan na ba? Paano nakapasok ang dalawang ito? Pagdating sa usapang ito, naging seryoso rin ang mukha ni Isabel. Tinutulungan ni Chloe sa pagtatanong. Naniniwala akong malalaman din agad ang resulta. Alam niyang maayos niya ito ng maayos. Kaya akma na kaming aakyat ni Bea pabalik sa kwarto. Si Joshua Alonzo at si Enrique. Nalaman ang tungkol sa pananaksak sa ibaba. Akmang bababa para tingnan. Pagbukas pa lang ng elevator, nakita nila kami ni Bea. Ikinwento sa kanila ni Bea ang sitwasyon sa ibaba. Saka lang sila nakahinga ng maluwag.
Biglang sumigaw si Joshua. Nako, Daniel, bakit may dugo sa damit mo? Napunta ang tingin ng lahat sa akin. Akma ko palang ipapaliwanag na hindi iyon dugo ko. Hinayla na ako ni Bea palayo pabalik sa kwarto. Pinahiga ako ni Bea sa kama. Siya mismo ang sumuri sa akin. Sa pinto, si Ate Catherine, dahil nag-aalala sa kalagayan ko kaya hindi umalis. Nakitang lumabas kami ni Bea. Nag-aalalang nagtanong si Catherine. Kumusta? Nasaktan ka ba? Wala akong magawang nagsalita. Ate, huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Hindi ko dugo yun. Siguro nadikitan lang ako kanina. Mabuti naman kung ganun. Dahil may nangyaring ganito dito. Mas mabuti pang umuwi na tayo ng maaga. Pinag-usapan ng lahat. Mukhang maganda ang ideya kaya inayos na nila ang mga gamit at umalis agad. Sina Chloe at Sofia ay nanatili sa Hot Spring Resort para tumulong sa pag-aayos ng mga natitirang bagay. Si Isabel at ang iba pa ay mula sa mga maimpluwensyang pamilya. Dagdag pa na si Chloe ay mula sa militar, third generation. Madali lang malaman ang pagkatao ng dalawang baliw na iyon. Sa pamamagitan ng imbestigasyon, ang dalawang baliw na may hawak na fruit knife na lumitaw sa Hot Spring Resort ay mag-ina pala. Malapit nang malugi ang kumpanya nila. Ang ama ng anak na babae ay naubusan na rin ng pera at tumakas. Desperado na silang dalawa. Nabaliw na rin. Nagkataong nalaman nilang ang lalaking tumakas na may pera ay hindi pa umalis sa mundo kundi kasama ang kabit nito sa Hot Spring Resort ni Isabel. Kaya nag-disguise ang mag-ina at pumasok sa resort. Ang unang biktima ay ang kabit. Pagkatapos malubhang masaktan ang babaeng iyon, bigla na lang nagwala ang mag-ina. Nagsimulang umatake ng walang pinipili sa mga bisita sa Hot Spring Resort. Ang malubhang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa Hot Spring Resort ni Isabel. Naramdaman ni Isabel na malas ang resort na nabahiran ng dugo. Pagkatapos pag-isipang mabuti, isinara niya ang Hot Spring Resort. Nang malaman ko ang balitang ito, muli akong napahanga. Hindi ko talaga maintindihan ang mundo ng mayayaman. Nang malaman ko ang buong kwento, nakaupo ako sa sofa kasama si Bea Alonzo. Nakahiga si Bea sa kandanggan ko. Tiningnan ko si Bea at nagtanong, Bea, kung may magawa akong mali sa'yo, anong gagawin mo sa akin? May bahagyang ngiti sa gilid ng labi ni Bea. Tumingala siya sa akin. Gusto mong malaman. Natigilan ako at nahihiyang ngumiti. Biglang ayoko nang malaman pa. Mas mabuti pang hindi ko nalang malaman. Automatiko kong naramdaman na medyo mapanganib. Akmang tatakbo pero mahigpit akong niyakap ni Bea sa baywang. Agad akong natakot. Nagmamadaling humingi ng tawad. Sorry, hindi ko dapat tinanong yun. Mahinang tumawa si Bea. Daniel, anong kinakatakot mo sa akin? Nagbibiro akong tumawa. Takot akong balatan mo ako. Umupo si Bea. Humarap sa akin. Hinawakan ng dalawang kamay ang mukha ko. Hindi naman kita babalatan. Pero dahan-dahan kitang kakainin. Kung paano kita kakainin, ako ang magdedesisyon. Iniabot ko ang kamay at tinakpan ang bibig ni Bea. Marahang hinaplos ni Bea ang mukha ko. Malambing na nagsabi, Daniel, hindi kita hahayaang umalis sa tabi ko. Pagkasabi nyon, yumuko si Bea at marahang hinalikan ang bibig ko. Nagsimula na rin akong tumugon kay Bea. Nang makatanggap ng tugon, bahagyang kumerba ang gilid ng labi ni Bea. Pagkatapos ng isang halik, samandal si Bea sa noo ko. Daniel, gustong-gusto kita. Medyo hindi natural akong umubo ng 2 beses. Late na. Umuwi ka na. Tiningnan ako ng malalim ni Bea. Tumango. Sige, uuwi na ako. Ako mismo ang naghatid sa kanya sa pinto. Halatang nasa tapat lang si Bea. Pero parang ayoko pa rin siyang paalisin. Nakitang hawak ko pa rin ang kamay niya at ayaw bitawan. Ngumiti si Bea. Tumingkayad at hinalikan ako sa pisngi. Nagpakita ng masayang ngiti. Good night. Ayoko pa ring bitawan ang kamay niya. Good night. Naglakad si Bea papunta sa hallway. Kinabukasan, pagbaba ko ng hagdan, masigla kong binati sina nanay at ang pamilya. Nakita ng lahat ang maganda kong mood. Nagsalita si tatay. Daniel, mukhang ang saya mo ngayon ah. May espesyal bang araw ngayon? Hindi pa ako nakakapagsalita. Umalingaw-ngaw sa tabi ang kalmadong boses ni Catherine Bernardo. Ngayon pupunta si Daniel sa Fujitech Group para sa interview. Nang banggitin ito ni Catherine, saka lang nakapag-react si tatay. Pinili kong hindi gumamit ng koneksyon.
Pumunta ako sa Fujitech Group at sumunod sa normal na proseso. Nagpasa muna ng resume. Pagkatapos maaprubahan, saka lang pupunta sa kumpanya para sa interview. At para hindi mabunyag ang pagkatao ko bilang young master ng pamilyang Cruz. Espesyal akong nagsuot ng ordinaryong suit pagpunta ko sa interview. Ang buong kasuotan ko ay wala pang 500 pesos. Sobrang kontento ako sa itsura ko ngayon. Excited kong isinuot ang murang suit na iyon. Umikot sa harap ng pamilya ko. Ipinagmamalaki ang sarili. Tiningnan ng buong pamilya ang suot ko nang may hindi maipaliwanag na ekspresyon. Hindi nila inaasahan na isang araw ay may lilito na ganito kamurang damit sa bahay ng mga Cruz. Napabuka ang bibig ni nanay. Pero nang makita ang kontento kong mukha, lihim niyang nilunok ang sasabihin. Sige na, kung gusto mong isuot yan. Sige. Nagpahatid ako sa driver ng bahay sa lugar kung saan madaling makakuha ng taxi. Tapos ako na mismo ang sumakay ng taxi. Dumating ako ng sakto sa oras sa ibaba ng gusali ng Fujitech Group. Tiningnan ko ang napakalaki at kahanga-hangang gusali ng kumpanya. Bigla kong naramdaman ang nag-uumapaw na determinasyon. Ang Fujitech Group ay isa sa mga nangungunang kumpanya. Maraming nagsisiksikan para makapasok, at ako, aasa pa rin sa sarili kong kakayahan. Pumasok ako sa kumpanya ni Bea. Kasama ang ibang mga aplikante. Sumakay kami ng elevator paakyat sa ika-6 na palapag ng Fujitech Group Building. Ang assistant na namamahala sa pagtanggap ng mga aplikante ay maaga nang naghihintay doon. Sinulyapan ng assistant ang mga aplikante. Huminto sa akin ng 1 segundo pa. Bukod dito, tiningnan din ng assistant ang 2 lalaki, ang isa ay napaka-formal manamit. Ang isa naman ay katulad ko. Nakasuot ng ordinaryong itim na suit. Nang makitang kumpleto na ang lahat, nagsalita ang assistant. Pumasok po kayo para kumuha ng number. Kapag tinawag ang numero, yung tao po ang papasok sa interview room. Lumapit ang mga aplikante sa assistant para kunin ang kani-kanilang numero. Sakto namang nasa gitna ako ng 2 lalaking mas tiningnan ng assistant kanina. Ang lalaki sa harap ko ay mukhang napakadesente. Ang itim na suot niya ay katulad ng sa akin. Tila napansin din ito ng lalaki. Ngumiti siya sa akin ng may hiya. Nginitian ko rin siya pabalik. Biglang may narinig akong pang-iinis na tawa mula sa likuran. Sumunod. Sinabi ng lalaking iyon ng may pangmamaliit. Hoy, alam niyo ba kung gaano kalaking kumpanya ang Fujitech Group? Pupunta sa interview. Hindi man lang nag-ayos ng konti. 2 nerd. Sabay kaming lumingon ng lalaking iyon para tingnan siya. Ang lalaki sa likod ko ay nakasuot ng matingkad na kulay na suit at nakaayos pa ang buhok. Sobrang formal ng ayos niya. Kung alam mo, iisipin mong pupunta siya sa interview para maghanap ng trabaho. Kung hindi mo alam, aakalain mong isa siyang entertainer na naghahanap ng kliyente. Hindi ko pinansin ang lalaking iyon. Tumalikod ako at naghintay sa pila para kunin ang numero ko. Ang lalaking kapareho ko ng suot ay tumalikod. Yumuko. Mukhang mas nawalan ng kumpiyansa kaysa kanina. Ang lalaking mukhang pick-up, nang makitang hindi kami tumugon, ay naramdamang walang kwenta kaya hindi na rin nagsalita pa. Tiningnan ko ang numero sa kamay ko. 18, hindi una. Hindi huli. Maganda na rin. Kinuha ko ang numero at pumunta sa gilid para umupo. Naghihintay na tawagin ng interviewer. Lumapit ang lalaking kapareho ko ng damit. Hello. Tony Chua ang pangalan ko. Pwede ba akong umupo sa tabi mo? Tumingala ako. Sige, upo ka. Ngumiti si Tony. Nahihiyang umupo sa tabi ko. Ang lalaking mukhang peacock kanina ay umupo rin malapit sa amin. Mukhang maaga ang numero ng lalaking mukhang peacock. Mabilis lang. Siya na ang tinawag. Malakas na tumawag ang assistant. John Cruz. Automatiko akong tumingala. Hindi ko inaasahan. Kapareho ko pala ng apelyido ang lalaking mukhang peacock. Si Tony naman. Nang marinig ang pangalang John Cruz, kumislap ang mga mata niya. Yumuko. Hindi makita ang emosyon. Natural na tumayo si John. Inayos ang damit. At pumasok sa opisina. Tiningnan ni Tony ang papalayo niyang anyo ng may paghanga. May bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Napansin ko. Naisip kong kulang siya sa kumpiyansa kaya tinapak ko ang balikat ni Tony. Tony Chua ang pangalan mo. Di ba? Ako si Daniel Cruz. Okay lang yan. Ang interviewer ay nakatingin sa kakayahan. Siguradong makakapasa ka sa interview. Narinig ito ni Tony. Lalo siyang yumuko.
Hindi pa man siya nakakapagsalita ng mga salitang nakakadismaya. Nagsalita ulit ako. Lakasan mo ang loob mo. Taas noo. Nang makita ni Tony ang panghihikayat sa mga mata ko. Ngumiti siya. Salamat, Daniel. Walang anuman. Hindi nagtagal. Mayabang na lumabas si John. Pagdaan niya sa amin, sinadya niya akong tingnan ulit bago mabilis na pumunta sa water dispenser. Maya-maya, dumaan si John na may hawak na isang basong mainit na tubig. Pagdaan niya sa akin, ang basong iyon ay walang mintis na natapon sa damit ko. Agad na nagkunwaring nataranta si John. Pasensya na ha, hindi ko nahawakan ng maayos. Hindi mo naman ako sisisihin. Di ba? Tiningnan ko si John ng isang beses. Kitang-kita ko ang pagyayabang sa mga mata niya. Tumayo ako. Hinablat ang kalahating basong tubig na natira sa kamay ni John. At diretsyong ibinuhos sa ulo niya. Tiningnan ko ang kawawa niyang itsura. Umangat ang gilid ng labi ko sa isang ngiti. Siyempre hindi kita sisisihin. Dahil kapag may atraso sa akin, binabayaran ko agad. Kanina, hindi ko rin nahawakan ng maayos. Hindi mo rin naman ako sisisihin. Di ba? Natigilan si John sandali tapos sumabog sa isang mura. Ina mo. Tiningnan niya ako nang may matinding galit. Anong pinagsasabi mo? Kung nakakamatay lang ang tingin. Siguro lasog-lasog na ako ngayon sa kanya. Wala nang laman ang disposable cup. Kalmado ko itong itinapon sa gilid. Tiningnan siya ng isang beses. Utang na loob. Utang na loob. Natutunan ko lang din sa'yo. Pinandilitan ako ni John nang may matinding galit. Ikinuyom niya ang kamao. Akmang susuntukin ako. Narinig ng assistant ang ingay. Mabilis siyang tumakbo papalapit. Nang makita niyang ako at si John ang nag-aaway. Medyo komplikado ang itsura niya. Nagtanong siya, anong nangyayari dito? Bago pa makapagsalita si John. Kalmado ko siyang sinabihan. Basa na ang damit mo. Hindi mo ba kailangang magpalit? Nagdilim ang mukha ni John. Hindi na siya nakipag-away pa sa akin. Dumiretso na lang siya sa CR. Nakangisi ako. Lumingon sa assistant. Pasensya na po. Nakaistorbo po sa interview. Medyo nagulat din ang assistant. Tulalang tumingin sa akin. Walang anuman. Mga Ginoo, mag-ingat lang po kayo. Pagkasabi nyon, umalis na ang assistant. Kalmado akong umupo ulit. Nakita kong nakatingin sa akin si Tony nang may paghanga. Bakit? Ang galing mo pala. Natigilan ako tapos ngumiti. Tony, dapat mong tandaan. Kapag masyado kang mahina, mas lalo ka lang aapihin ng iba. Kapag matigas ka lang, saka lang hindi ka mamaliitin ng iba. Pinag-isipan ni Tony ang mga salitang ito. Tumango na parang may naintindihan. Naiintindihan ko na. Basa na ang polo mo. Gusto mo bang patuyuin? May malaking marka ng tubig sa polo ko. Kailangan ngang patuyuin kaya kinuha ko ang gamit ko at pumunta sa CR. Pagdating ko roon, nakasalubong ko ulit si John. Kakatapos lang linisin ni John ang tubig sa katawan niya. Natakot siyang basain ko ulit siya kaya hindi na siya nang ahas pang gumawa ng gulo. Tiningnan ako ni John ng isang beses. Umirap, at lumabas. Pumasok ako sa cubicle at nagpalit ng dala kong puting polo. Para paghandaan ang mga hindi inaasahang sitwasyon. Espesyal akong naghanda ng isang set ng formal na kasuotan. Napatunayan kong hindi nasayang ang paghahanda ko. Pagkatapos magpalit ng polo, lumabas ako ng CR. Tumingala si Tony at nakita ako. Medyo nagulat siya. Naghanda ka pa pala ng isang set ng damit. Nahulaan mo bang may gagawa nito? Automatikong napatingin si Tony kay John. Nakita niyang umirap ito at umiwas ng tingin. Saka lang niya itinuloy ang sasabihin. May gagawa ng gulo sa'yo. Umiling ako. Ugali ko lang na maghanda ng backup. Mabuti na ang handa. Tumango si Tony bilang pagsang-ayon. Tama ka. Hindi ko naisip yun. Hindi nagtagal. Tinawag na ng assistant ang pangalan ni Tony. Sininyasan ko siya. Tony, galingan mo ha. Nagpasalamat si Tony sa akin. Salamat, Daniel. Tumayo siya at pumunta sa opisina. Hindi nagtagal. Bumalik si Tony. Mukhang hindi maganda ang itsura niya. Malungkot siyang umupo sa tabi ko. Nag-aalangan akong nagtanong kay Tony. Bakit? Tiningnan ako ni Tony ng isang beses. Bamantong hininga. Mukhang hindi maganda ang performance ko. Hindi ko rin alam kung saan hindi naging maganda ang performance ni Tony. Kaya mga walang kwentang pang-aalo lang ang nasabi ko. Nakayuko pa rin si Tony. Hindi nagsasalita. Sa sandaling ito,
Tinawag na ako ng assistant. Narinig ko ito. Tumayo ako. Pero nag-aalala pa ring sumulyap kay Tony. Tumingala si Tony at pilit na ngumiti. Okay lang ako. Galingan mo. Tumango ako sa kanya. Huwag ka na ring mag-isip ng marami. Pagkasabi nyon, pumasok na ako sa opisina. Napansin ni Tony na ang tingin ni John ay laging nasa akin. Pumasok ako sa opisina. Kalmadong umupo. Hawak ng interviewer ang resume ko. Pagkatapos tingnan ng ilang interviewer. Mukhang kontento sila. Daniel Cruz. Tama ba? Tumango ako. Opo, sabi ng interviewer. Nakita na namin ang resume mo. Napakagaling mo sa lahat ng aspeto. Magalang akong nagpasalamat. Salamat po. Nagpatuloy sa pagtatanong ang interviewer. Kung gayon, pakisabi ng maikli ang dahilan kung bakit mo gustong pumasok sa aming Fujitech Group. Kalmado akong nagsalita. Opo, Fujitech Group. Nagkatinginan ang mga interviewer. Tumango sa isa't isa. Pagkatapos kong magsalita, may ngiti sa mukha ng ilang interviewer. HMM. Napakaganda ng sagot. Lumabas ka na muna at maghintay ng balita. Nagmamadali akong nagpasalamat. Opo, salamat po sa mga interviewer. Pagkasabi nyon, tumayo ako, yumuko sa lahat, at lumabas. Pagsara ko ng pinto, nakahinga ako ng maluwag. Bumalik ako sa tabi ni Tony. Nakita ni Tony na relax ako. Alam niyang siguradong maganda ang performance ko. Daniel, kumusta ang sitwasyon mo? Nginitian ko siya. Okay naman sa tingin ko. Nginitian din ako ni Tony. Ah, ganun ba? Kung gayon, dapat ba kitang batiin na agad? Umiling ako. Bago ilabas ang resulta, lahat pwedeng mangyari. Mas mabuting hintayin na lang natin ang resulta. Tiningnan ako ni Tony ng isang beses. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa gilid ng labi niya. HMM. Tama ka. Isa-isang pumasok ang mga aplikante. Tapos isa-isang lumabas. Pagkatapos ng interview, nag-usap ang mga interviewer ng mahigit kalahating oras. Sa wakas ay napagdesisyonan na ang listahan ng mga tatanggapin. Hawak ng assistant ang listahan. Lumapit sa harap namin. Ngayon, iaanunsyo na ang listahan ng mga natanggap. John Cruz. Tony Chua. Daniel Cruz. Tony Chua. Nang marinig niya ang pangalan niya, natulala siya. Marahan kong tinapak ang balikat niya. Tony. Congrats. Natanggap ka. Puno pa rin ng hindi makapaniwalang itsura si Tony. Natanggap talaga ako. Natanggap ba talaga ako? Narinig ni John ang sinabi niya. Mapanghamak siyang napangisi. From di na walang alam. Sa harap ng pang-iinsulto ni John. Hindi ito pinansin ni Tony. Sa sandaling ito, iisa lang ang nasa isip niya, nagtagumpay siyang matanggap sa Fujitech Group. Ngumiti ako at nagsabi, magiging magkatrabaho na tayo simula ngayon. Sana maging maayos ang pagsasama natin. Nagmamadaling tumango si Tony sa akin. Sana nga. 18th floor, CEO's office. Si Bea Alonzo ay nag-aasikaso ng trabaho ng kumpanya. Sa sandaling ito, pumasok ang assistant niyang si Leo. Naglagay ng isang tumpok ng dokumento sa tabi. MS, Bea. Ito po ang mga dokumentong kailangan ng pirma nyo. Hindi tumingala si Bea. HMM. Ilagay mo lang dyan. Inilapag ni Leo ang mga dokumento. Akmang aalis na. Biglang tinawag siya ni Bea. Yung pinapagawa ko sa'yo dati. Naibaba mo na ba ang utos? Natigilan muna si Leo tapos agad na tumango. Naibaba na po. Susundin po ng HR department ang gusto nyo. Kinawi ni Bea ang kamay. Senadoryas na pwede na siyang lumabas. Paglabas ni Leo ng opisina, may dumaang katrabaho mula sa parehong department. Hoy, Leo, anong sinabi sa'yo ni MS, Bea? Tiningnan siya ni Leo ng isang beses. Walang ganang nagsabi. Nakalimutan mo na ba ang ugali ni MS, Bea? Anong tinatanong mo? Nahihiyang umurong ang leeg ng katrabahong iyon. Hindi na nang ahas pang magtanong pa. Pero hindi pa rin mapigil ang maging mausisa. Halatang kaninang umaga, nakita niyang pumunta si Leo sa HR department. Bumalik si Leo sa pwesto niya. Hindi maiwasang maalala ang pinapagawa sa kanya ni Bea. Lihim na binigyan ni Bea ng kaunting pabor si Daniel sa kumpanya. Pero hindi isiniwalat ang pagkatao niya. Sinabihan lang niya si Leo na sabihin sa HR na kapag nag-aayos ng trabaho. Subukang bigyan si Daniel ng mas magaan na gawain. Sa kabilang banda, pagkatapos matanggap, dinala kami agad ng manager sa aming mga pwesto. Nagkataon na ako, si John, at si Tony ay napunta sa sales department.
Ang sales department ang pinakaabala. Pero ito rin ang department kung saan pinakamadaling ma-promote. Dinala kami sa sales department. Nag-usap sandali ang dalawang manager. Tapos umalis na ang HR manager. Ang manager ng sales department na si MS, Zhao ang naghatid sa amin sa aming mga pwesto. Ang mga pwestong inayos para kina John at Tony ay parehong maganda. Maganda ang view. Maganda rin ang kapaligiran. Pero pagdating sa akin, hindi na ganoon kaganda. Napakapangit ng view. Malapit sa CR. Naramdaman kong sinasadya akong targetan ni MS, Zhao. Siguro iniisip niyang wala akong magandang background tulad ni John. Pero wala akong balak na ilantad ang pagkatao ko. Kaya mapipilitan lang akong magtiis. Natuwa si John nang makitang napunta ako sa dehadong pwesto. Lumingon siya kay MS, Zhao at nagsimulang magyabang. Hindi rin inaasahan ni Tony na mapupunta siya sa magandang pwesto. Akala niya, ang pwesto ko ang para sa kanya. Medyo nahihiya siyang nagsabi sa akin. Gusto mo, palat tayo. Tiningnan ko siya ng isang beses. Umiling. Hindi na kailangan. Diyan ka na lang. Okay na rin naman dito. May bahid ng pagkailang sa mukha ni Tony. Tinapak ko ang balikat niya. Okay lang talaga. Isang upuan lang naman to. Sige na nga. Dahil unang araw sa trabaho. Kahit sobrang abala na ng sales department, wala pa rin kaming masyadong ginagawa. 5 minuto bago matapos ang oras ng trabaho. Nakatanggap ako ng text mula kay Bea. Sinasabing huwag akong magmadaling umuwi pagkatapos ng trabaho. Mauna na akong maghintay sa kanya para sabay kaming umalis. Kaya pagdating ng oras ng uwian, nagligpit na ng gamit sina John at Tony. Ako naman ay kalmado lang. Tapos nagdahilan akong pupunta sa CR. Hindi ako sumabay sa kanilang dalawa pababa. Nagtagal ako sandali sa CR bago lumabas at sumakay ng elevator pababa sa underground parking. Naghihintay na si Bea doon. Para akong magnanakaw na dahan-daang bumaba ng elevator. Papunta sa kotse ni Bea. Paglapit ko pa lang, agad binuksan ng driver ang pinto sa likod. Mabilis akong sumakay. Mabilis ding umalis ang sasakyan mula sa parking lot. Pagkasakay ko pa lang, sumiksik na si Bea sa yakap ko. Ang mainit niyang mga labi ay direktang dumampi sa mukha ko. Unang araw sa trabaho. Kumusta? Tiningnan ko siya. Nag-isip. Okay naman. Napaka-relax ng unang araw sa trabaho. Nagtanong si Bea, bakit hindi ka pumunta sa ibang department na mas magaan? Hinaplos ko ang nakanguso niyang mukha. Maganda naman talaga ang sales department. Makakapag-training pa ako. Nakitang desidido ako. Hindi na nagsalita pa si Bea. Tutal, naibaba na niya ang utos. Hindi ba maiintindihan ng mga tauhan niya ang gusto niya? Niyakap ni Bea ang mukha ko. Para ay celebrate ang unang araw mo sa trabaho. Ililibre kitang kumain. Umiling ako. Naghihintay na sina tatay at nanay sa bahay. Sabi rin nila, ay celebrate daw nila ako. Uwi na lang tayo. Gustong-gusto ni Bea kapag sinasabi kong, uwi. Nagbibigay ito sa kanya ng pakiramdam ng pag-aari. Sige, uwi na tayo. Pagka-uwi sa bahay, nagpalit muna ako ng damit sa kwarto. Pagbaba ko pa lang para kumain. Nakita kong sumunod sa akin si Bea papasok. Hindi maganda ang itsura ni Catherine dahil nandyan pa si nanay. Hindi niya may pakitang hindi siya masaya. Bumaba ako at tumakbo para umupo sa tabi ni nanay. Nakangiting nagtanong si nanay, Daniel, unang araw sa trabaho. Kumusta? Tumango ako at ngumiti. Okay naman po. Malaki ang kumpanya ni Bea. Maayos din po ang interview ko. Nakakilala pa ako ng 2 bagong katrabaho. Narinig ni nanay na maayos ang lahat sa trabaho ko. Natuwa rin siya. Tiningnan niya si Bea. Bea, sa susunod sa kumpanya, pakialagaan mo si Daniel ha. May tamang ngiti sa mukha ni Bea. Huwag po kayong mag-alala, tita. Para ay celebrate ang unang araw ko sa trabaho. Espesyal na naghanda si nanay ng isang mesang puno ng pagkain na nakakahilo sa dami. Sa handaan, walang tigil ang pag-abot sa akin ng pagkain ng lahat. Isang iglap lang. Ang mangkok ko ay naging parang maliit na bundok. Alam kong ito ang pagmamahal ng pamilya ko. Hindi ako tumanggi. Pagkatapos kumain, nagpaalam na si Bea para umuwi. Kusa akong nag-alok na ihatid siya sa pinto. Siyempre, tuwang-tuwa si nanay nang makita ito. Paglabas pa lang ng pinto, natural na hinawakan ni Bea ang kamay ko. Hindi rin ako umiwas. Bahagyang ikinuyom ang mga daliri ko at pinagkabit ang aming mga kamay.
Naglalakad kami sa maliit na daanan sa harap ng bahay ng mga Cruz. Biglang tinawag ako ni Bea. Daniel. Tumingin ako sa kanya. Nag-aalangang magsalita si Bea. Kung mahihirapan ka sa kumpanya, pinutol ko siya. Bea, huwag kang mag-alala. Hindi ako yung tipo ng tao na hahayaang maapi ang sarili ko. Kapag may problema, hahanap ako ng paraan para ayusin. Tiningnan ako ni Bea. Matagal bago siya mahinang bumantong hininga. Lumapit at niyakap ako. Daniel, minsan, sana hindi ka masyadong independent. Bahagyang nanigas ang katawan ko. Tapos ay ipinulupot ko ang mga braso ko sa baywang ni Bea. Bea, alam mo ba, wala pang nagsabi sa akin ng mga bagay na ito. Mula bata hanggang paglaki, ang mga tao sa paligid ko, sinasabi lang na lalaki ako, na kailangan kong maging independent, na mas mabuti kung hindi ako aasa sa kanila. Puno ng awa akong tiningnan ni Bea. Daniel, sa susunod, sa harap ko, pwede kang maging mahina, pwede mong subukang umasa sa akin. Pwede ba? Tumingala ako at tiningnan siya. Kung gagawa ako ng gulo, sasamahan mo pa rin ba ako? Mahinang umirap si Bea. Sasamahan pa rin kita. Natawa ako. Bea, ganyan ka kawalang kondisyon sa akin. Hindi ka ba natatakot na masanay ako? Seryosong nag-isip si Bea tapos tumingkayad. Marahang hinalikan ang labi ko. Hindi ako takot. Sana nga, medyo wala akong magawang natawa. Bea, nasaan na ang prinsipyo mo? Mas gusto ko pa rin yung malamig at mayabang mong itsura noong una tayong magkita. Narinig ito. Isang ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Bea na lalong nagpaganda sa kanya. Hindi ko napigilan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang ganda mo. Biglang inilapit ni Bea ang mukha niya sa akin. Matamis ang boses. Kung gayon, gusto mo ba? Diretsyong hinalikan ko ang labi niya. Gusto. Naglambingan kami sandali bago maghiwalay. Pagbalik ko sa bahay ng mga Cruz, ang masaya kong itsura ay nagpadalamhati kina Tatay at Catherine. Sabay na bumantong hininga ang mag-ama. Ang anak na hirap nilang mahanap. Nagmamadali ng pumanig sa tagalabas. Hindi ko pinansin ang nanonambat nilang tingin. Masayang bumalik sa kwarto ko. Kinabukasan, ordinaryong damit pa rin ang suot ko papasok sa trabaho. Nagpahatid ako sa driver sa lugar kung saan madaling sumakay ng taxi. Sa pagkakataong ito, pinili kong sumakay ng bus papunta sa kumpanya. Nagkataong nakasabay ko si Tony. Mukhang hindi pa siya gising. Lumapit ako sa tabi ni Tony. Tony, ang laking coincidence naman. Nandito ka rin pala. Narinig ni Tony ang boses. Pagmulat niya ng mata, nakita niya ako. Medyo nahimasmasan siya. Daniel, ikaw pala. Tumango ako. Ang aga mo rin palang gumising. Kinusat ni Tony ang mata niya. Malayo kasi ang bahay ko. Ikaw, malabo akong sumagot. Dito lang ako nakatira malapit. Hindi kalayuan. Napansin ni Tony na ayoko nang magsalita pa. Hindi na rin siya nagtanong. Naghintay kami ng kalahating oras. Sa wakas, dumating na rin ang bus malapit sa kumpanya. Agad akong bumaba. Minasahe ang medyo nananakit kong binti. Sumabay din sa pagbaba si Tony. Nakita niya akong ganito. Nahihiya siyang nagsabi. Kung alam ko lang, pinaupo na sana kita. Tinapak ko ang balikat niya. Okay lang ako. Tara na. Pasok na tayo. Magkatabi kaming naglakad papunta sa gusali ng Fujitec Group. Biglang may humantong kotse sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto. Mayabang na bumaba si John. Nang makita niya kami ni Tony, medyo nawala ang ngiti sa mukha niya. Lumingon siya at may sinabi sa driver bago naglakad papunta sa gusali ng kumpanya. Mabilis na umalis ang kotse. Tiningnan ni Tony ang papalayo niyang anyo. Bumantong hininga. Nakakainggit naman si John. May service papasok sa trabaho. Tinapak ko ang balikat ni Tony. Basta't magsisikap ka, makakabili ka rin ng sarili mong kotse balang araw. Natahimik sandali si Tony tapos tumango. Tama ka. Akma na ulit kaming lalakad ni Tony. Pero may narinig na namang humantong sasakyan sa likuran. Lumingon kami. Nakita naming mabilis na bumaba ang driver. Umikot papunta sa pinto sa likod. Magalang na binuksan ang pinto. Lumabas si Bea Alonzo na nakasuot ng high-end suit mula sa likod na upuan. Dumiretso papunta sa pinto ng kumpanya. Hindi tumitingin sa gilid. Si Tony. Pagkakita pa lang kay Bea. Diretsyong natulala. Nakatutok ang tingin niya kay Bea. Hindi maalis.
Automatikong lumingon si Bea ng isang beses. Marahang dumaan ang tingin niya kay Tony. Huminto sa akin ng isang segundo pa. Tapos parang walang nangyaring umalis. Na para bang hindi niya talaga ako kilala. Ako naman, para maiwasan ang atensyon. Pagtingin ni Bea, agad akong tumalikod. Pero lihim na umangat ang gilid ng labi ko. Pagkaalis ni Bea, parang sakalang nahimasmasan si Tony. Si MS, Bea yun. Diba? Tumango ako. Ngunit, si Tony ay may paghanga sa mga mata. Ang ganda ni MS, Bea. Bata pa, magaling pa, napakagaling niya talaga. Tiningnan ko ang direksyon kung saan umalis si Bea. Ulong. Oo nga, napakagaling niya talaga. Nakafocus pa rin ang isip ni Tony kay Bea. Hindi niya napansin ang sinabi ko. Si Bea, bilang CEO ng Fujitec Group, ay may sariling elevator kaya hindi na kailangang makipagsiksikan sa mga empleyado. Pagpasok sa elevator, bahagyang umangat ang gilid ng labi ni Bea. Kahit nananatiling malamig ang mukha ng CEO, naramdaman ni Leo ang magandang mood niya. Pumasok kami ni Tony sa opisina. Kakaupo ko pa lang, may lumapit na sa mesa ko. Ikaw, sabi ni manager. Pagdating mo raw, pumunta ka sa opisina niya. Pagkasabi nyon, umalis na ang tao. Kahit nagtataka ako, pumunta pa rin ako sa opisina ng manager. Tumayo ako sa harap ng pinto ng opisina ng manager. Kumatok ng 2 beses. Manager, ako po. Pagkalipas ng ilang segundo, saka lang narinig mula sa loob ang boses ni MS, Jao. Pasok. Itinulak ko ang pinto at pumasok. Tumayo ako sa may pinto. Manager, pinapatawag niyo po ako. Puno ng ngiti ang mukha ni MS, Jao. Sumibaw lang pag-iingat sa puso ko. Kinawain niya ako. Daniel, anong ginagawa mo dyan sa pinto? Pasok ka. Upo ka. Maingat kong tiningnan si MS, Jao ng isang beses. Pumasok pa rin ako sa opisina ng manager. Umupo sa tapat ni MS, Jao. Manager, ano pong kailangan niyo sa akin? May nanunuyong itsura si MS, Jao. Daniel, wala naman. Gusto lang kitang kausapin. Sa resume mo, hindi nakasulat ang sitwasyon ng pamilya mo. Gusto kong itanong kung ano ang trabaho ng mga magulang mo. Narinig ko ito. Medyo alam ko na kung ano ang gustong gawin ni MS, Jao. Pinagdududahan niya ang pagkatao ko. Seryoso akong nagsabi. Ordinaryong tao lang po ang mga magulang ko. Ang nanay ko po ay housewife. Ang tatay ko po ay maliit lang na may-ari ng isang grocery store. Ang pamilyang Cruz ay yumaman sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Sabihin na nating grocery store. Pwede na rin siguro. At ang nanay ko, totoo namang nasa bahay lang at hindi nagtatrabaho. Sabihin na nating housewife. Hindi rin naman siguro mali. Pagkatapos marinig ni MS, Jao. Tiningnan niya ako nang may pagdududa ng matagal. Ang tatay mo, grocery store lang talaga ang binubuksan. Nagmamadali akong tumango. Opo. Kung mayaman po ang tatay ko, kailangan ko pa bang magpakahirap magtrabaho? Sa tingin niyo po, manager, hinawakan ni MS, Jao ang baba niya. Tama ka rin naman. Ngumiti lang ako ng bahagya. Manager, may iba pa po ba kayong kailangan? Kung wala na po, lalabas na ako. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni MS, Jao. Kinawin niya ako para palabasin. Pagdating ko sa pinto ng opisina, bigla niya akong tinawag ulit. Sandali, tawagin mo si John dito para sa akin. Sige po. Pagkalabas ko, pumunta ako sa pwesto ni John na naglalaro ng game sa kanyang station. Pinapatawag ka ni manager sa opisina. Tumingala si John. Tiningnan ako ng isang beses. Tapos binitiwan ang keyboard at pumunta sa opisina ng manager. Bumalik ako sa pwesto ko. Agad lumapit si Tony. Daniel, bakit ka tinawag ni manager? Wala naman. Tinanong lang ako ng ilang bagay. Nag-isip si Tony. Kung gayon, tatawagin din kaya ako ni manager mamaya. Nagkibit balikat ako. Hindi ko rin alam. Malalaman natin kapag lumabas na si John. Malungkot na umurong si Tony. Matagal na pumasok si John sa opisina ng manager bago lumabas. Paglabas niya, ang manager mismo ang naghatid sa kanya hanggang pinto. Puno ng nanunuyong ngiti. Sobrang sip-sip. Kung gayon, manager, magtatrabaho na po ako. Yumuko at umarko ang likod ng manager. Sige, sige, dahan-dahan ka. Kinakabahang nakaupo si Tony sa upuan niya. Akala niya tatawagin din siya ng manager. Pero naghintay siya ng matagal. Walang nangyari. Tumingin siya sa opisina.
Nakapasok na ulit ang manager. Bumalik na rin si John sa pwesto niya. Mausisang nagtanong si Tony kay John. Bakit ka pinatawag ni manager? Sinulyapan siya ni John ng isang beses. Napangisi. Bakit ang dami mong pakialam? Magtrabaho ka ng marami. Magtanong ng kaunti. Nasupalpal si Tony. Agad na hindi na nang ahas pang magtanong pa. Hindi nagtagal. Tinawag na naman ako papunta sa opisina ng manager. Sa pagkakataong ito, wala na ang nanunuyong itsura ni MS, Zhao. Pagpasok ko sa opisina, agad isinara ni MS, Zhao ang pinto. Tumunog ang alarma sa puso ko. Ipinasok ko ang kamay ko sa bulsa. Pinindot ang voice recorder sa bulsa ko. Lumingon si MS, Zhao. Puno ng malaswa at nakakadiring itsura. Ngumisi siya, bumalik sa likod ng mesa. At umupo. Daniel, huwag mong sabihing hindi kita tinuruan bilang manager mo. Ito ang unang aral sa pagpasok sa lipunan. Tinaasan ko siya ng kilay. Oh, anong unang aral? Sumandal si MS, Zhao. Tamad. Ipinatong ang dalawang kamay sa magkabilang gilid ng upuan. Sinuri ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Tapos ngumisi. Daniel, bago ka lang sa kumpanya. Wala ka pang background. Alam mo ba kung paano mabilis na makakapwesto? Nanlamig ang tingin ko. Paano makakapwesto? Nag-click ng dila si MS, Zhao. Halatang hindi niya inaasahan na hindi ako ganon katalino. Kailangan niya pang ipaliwanag ng malinaw. Ginawa niya ang kilos ng pagbibilang ng pera sa akin. Salita kada salita, sipsipin mo ang nakatataas. Naiintindihan mo ba? Hindi na ito pahiwatig ni MS, Zhao. Malinaw na itong sinabi. Malinaw na sinabi sa akin ni MS, Zhao na basta't handa akong sipsipin siya. Mabilis akong makakapwesto sa kumpanya. Pero syempre hindi ako papayag. Kahit wala akong background bilang young master ng pamilyang Cruz. Hindi ako magbibigay ng suhol kay MS, Zhao para lang sa isang trabaho. Kinuha ko ang telepono ko. Binuksan ang video recording function. Itinutok sa malaking mukha ni MS, Zhao. At nagsimulang mag-record. Halika, halika, Manager Zhao. Ano po ang sinabi niyo kanina? Sabihin niyo po ulit. Nakita ni MS, Zhao na diretsyong kinuha ko ang telepono ko para mag-record. Natigilan siya. Matagal bago siya nakapag-react. Akmang aagawin ang telepono. Nakahanda na ako. Diretsyong umiwas sa gilid. Nako, Manager Zhao. Huwag po kayong mahiya. Magsalita po kayo ng ilang salita sa camera. Si MS, Zhao na tumaba sa kakain. Paano siya makakalaban sa isang bata tulad ko? 2 ikot lang sa opisina. Hinihingal na siya. Binabalaan kita. Burahin mo agad ang video sa telepono mo para sa akin. Kung hindi, tinaasan ko siya ng kilay nang walang pakialam. Oh, naglakas loob ka pang pagbantaan ako. Kung may tapang ka, ituloy mo. Kung hindi, ano, maniwala ka man o hindi, magpapadala ako ng isang reklamo. Agad kang mapapaalis. Namutla ang mukha ni MS, Zhao. Maliit na manager lang siya. Umakyat lang sa posisyon dahil sa koneksyon. Kung talagang gagawa ako ng paraan para mawalan siya ng trabaho ngayon. Hindi sulit. Kaya huminto si MS, Zhao sa paghabol sa akin. Inayos niya ang damit niya. Maitim ang mukha. Itinuro ang pinto. Lumayas ka. Itinago ko ang telepono. Sa harap ni MS, Zhao. Na-backup ko ang video na iyon bago ko itinago ng may kasiyahan ang telepono. Nanggagalaiti sa galit si MS, Zhao. Nagngalit ang ngipin. Kung ayaw mong matanggal, payo ko sa'yo. Mas mabuting manahimik ka na lang. Hindi niya talaga inaasahan na ganito ako kitigas. Kahit wala pa siyang nagagawa sa akin. Natatakot pa rin siyang kumalat ang usapan. Pilit siyang nagpakalma. Wala naman akong ginawa . Kahit magsulat ka pa ng reklamo. Hindi ako takot. Nagkibit balikat ako nang walang pakialam. Kung hindi ka takot, subukan mo. Pagkasabi niyon, naglakad ako papunta sa pinto ng opisina. Bago umalis, bigla akong nagsalita. Oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Nag-aral ako ng martial arts. Sa susunod, mag-isip ka muna bago magsalita. Diretsyong binuksan ko ang pinto ng opisina at lumabas. Sinabi kong nag-aral ako ng martial arts para lokohin si MS, Zhao. Para na rin pansamantalang takutin siya. Pero sa huli, hindi ito pang matagalang solusyon. Pagbalik ko sa pwesto ko, umalingaw-ngaw ang nag-aalalang boses ni Tony. Daniel, okay ka lang ba? Tinanong ko siya pabalik. Okay lang ako. Bakit?
Kumislap ang mga mata ni Tony. Wala, natakot lang akong baka may gawin sa'yo si manager. Mabuti naman at okay ka lang. Narinig ko ito, ngumiti ako. Tony, kung tatawagin ka ni manager nang kayo lang sa opisina, mag-ingat ka ha. Puno ng pagkalito ang mukha ni Tony. Ha, mag-ingat sa ano? Bumantong hininga ako. Pakiramdam ko hindi mabuting tao si manager. Basta't mag-ingat ka na lang. Huwag kang magpapapi. Tumango si Tony. Sakto naman. Lumabas si MS, Zhao. Agad akong bumalik sa pwesto ko. Paglabas ni MS, Zhao mula sa opisina. Huminto ang tingin niya sa pwesto ko ng ilang segundo. Tapos isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng labi niya. Lumapit siya sa pwesto ng isang lalaki. Nagsabi ng ilang salita, tapos masayang umalis. Iniisip ko pa kung bakit ganoon kaabala ang sales department. Pero bakit ako ang pinaka-relax? Biglang may tumayong lalaki sa tabi ng mesa ko. Ikaw, kumuha ka ng ilang dokumento mula sa file room. Akala ko sa wakas ay may gagawin na ako kaya tumango ako. Sumunod ako sa lalaki papunta sa file room para kumuha ng mga dokumento. Makalipas ang 10 ilang minuto, bumalik akong may yakap na malaking tumpok ng dokumento. Napakataas at mabigat ng kahon. Pero walang balak tumulong ang lalaking iyon. Ganoon kalaking kahon. Ako lang ang mag-isang babuhat. Mabuti na lang at nakagawa na ako ng maraming mabibigat na trabaho dati. Pagkatapos madala ang mga dokumento, ibinigay ng lalaki ang susunod na utos, bago matapos ang oras ng trabaho. Kailangan kong ayusin ng maayos ang mga dokumentong kinuha ko kanina. Tiningnan ko ang malaking kahon ng dokumento. Tapos ang lalaking malamig ang mukha. Lahat, malamig ang boses ng lalaki. Oo, hindi pwedeng umuwi hanggat hindi natatapos ayusin lahat. Hindi na ako nagtanong pa. Tahimik na nagsimulang magtrabaho. Dahil hindi pa ako pamilyar sa trabaho. Napakabagal ng progreso ko. Kumpara kina John at Tony na relax lang sa tabi. Sobrang abala ko talaga. Ilang beses na akmang tutulong si Tony pero laging iniinsulto ni John. Nakita ko ito. Diretsong tinanggihan ko ang mabuting intensyon ni Tony. At si Tony, mabilis ding nagkaroon ng sariling gawain. Pero puro utos lang na tumakbo rito at doon. Tiningnan ko ulit si John. Walang tumatawag sa kanya para tumulong. Kung hindi siya naglalaro, nanunood siya ng football. Kumpara sa akin, si John ay hindi mukhang nagtatrabaho kundi parang pumapasok lang para magpalipas ng oras. Sobrang abala ko. Wala akong oras para pansinin ang iba. Kahit kumain ng tanghalian ay wala akong oras. Lumitaw ang pag-aalala sa mukha ni Tony. Daniel, gusto mo bang dalhan kita ng tinapay o ano? Tumango ako bilang pasasalamat. Sige, salamat kung ganun. Tony, halos lahat ng tao sa opisina ay nakaalis na. Abala pa rin ako sa pwesto ko. Paglabas ni MS, Zhao mula sa opisina. Nakita niya ang eksenang ito. Tumaas ang gilid ng labi niya. Daniel, dahil hindi ka marunong sumunod. Bago matapos ang probationary period, tingnan natin kung paano kita pahihirapan. Sisiguraduhin kung susunod ka sa akin at sisisipsip sa akin. Sa wakas, natapos ko rin. Naayos ko ang isang kahon ng dokumento bago matapos ang oras ng trabaho. Nakahinga ako ng maluwag. Ang lalaking nagutos sa aking mag-ayos ng dokumento kaninang umaga ay nakaupo pa rin sa kanyang desk. Diretsyong binuhat ko ang mga dokumento papunta sa kanya. Naayos ko na ang mga dokumento. Oras na. Uuwi na ako. Pagkasabi niyon, hindi ko binigyan ng pagkakataon ang lalaking katrabaho na magsalita. Diretsyong bumalik ako sa pwesto ko. Pagkatapos magligpit ng gamit, umalis na ako ng kumpanya. Ang lalaking katrabaho ay puno ng hindi makapaniwalang itsura. Binuklat-baklat niya ang mga dokumento. Nalaman niyang naayos ko nga lahat at napakaayos pa ng pagkakaayos. Kahit sadyang maghanap ng mali, wala siyang makitang kahit kaunting pagkakamali. Sinadya ni MS, Zhao na maghintay sa opisina ngayon. Para lang makita ang itsura ni Daniel na may iwan para mag-overtime. Pero paglabas niya ng opisina, maaga na akong nakaalis. Agad na nagdilim ang mukha niya. Nasaan si Daniel?